Isa sa mga pinakasikat and at the same time mahirap na routes in cycling dito sa Pilipinas ay ang Laguna Loop. From Metro Manila, you can cover up to 200 kilometers upon completion. It's a route where cyclists bike mostly flat roads of Rizal and Laguna. And if you map it, iikutin mo talaga yung buong Laguna Bay. Recently, I had the chance to complete it once again. But this time, I did it with friends. Mahirap, mahaba, pero masaya naman. At least in my experience. And I wonder, ganito rin kaya yung nararamdaman ng mga kasama ko? How is it like doing the Laguna Loop this time? Let's talk about this excruciating and perhaps memorable ride. This is Buji Babiera and you are listening to Tambike Session, an anima podcast. Dalawa sa mga kasama ko ngayon ay nakasubok na before mag Laguna Loop. At yung isa ay first-timer. I'm with Nemo, Justin, and Jilson. Hello friends! Welcome to Tambike Session. Sana ay well-rested na kayo from that excruciating long ride. Hello. Hello, Buji. Hi, Buji. Hello. Kamusta? Kayo, kamusta kayo after the ride? Nemo, ikaw? Surprisingly, nagising ako ng maaga for some random reason. Pero sobrang sakit pa rin ng katawan ko hanggang ngayon. As in, yung legs ko parang, actually after nung ride, nakalimutan ng katawan ko mag-balance on 2 feet. Parang ganun kalala yung feet. Parang napilay. So, parang natutumba ako randomly pag tumatayo. Pero ngayon naman, it's still very sore. So like, just trying to manage it. Baka maaga ka nagising kasi yung body clock mo ay nakaset sa maaga nagising natin during the ride. Yeah. To our listeners, for context, nagsimula kaming mag-ride ng 5 a.m. sa Pasig. So, before that, maaga pa yung gising namin. Like ako, umalis ako ng bahay 4 a.m. Kasabay ko si Jelson from Makati. Pumunta kami ng Pasig. Tapos yung ikot namin nun, kinover muna namin yung mga towns ng Rizal and then towns ng Laguna. And then we got home sa Makati ng mga 11:30 p.m. Ganyan. So baka kaya maaga yung gising mo kasi yung body clock mo ay nakaset from the ride natin. Ako din medyo maaga din yung gising ko Pinilit ko lang ulit matulog ulit. Ikaw, Justin, kamusta yung experience mo after the ride? The next day. So after ng ride, may mga sakit sa legs na parang ngayon ko lang naramdaman. What do you mean? Like, merong mga section ng leg na parang numb lang siya. Hanggang ngayon nga Pili ko nga dapat magpa-check ako Pero, pero may mga bagong lumabas na sakit sa body na hindi ko in-expect. Given na yung Laguna Loop this time, parang mas hindi siya as taxing as yung ginawa namin nila Nemo 2 years ago. Ko. And considering na everyday bike commuter ka, kahit na short trips lang, araw-araw ko nagbabike, sana yung legs mong pumadyak, masakit pa din yung may mga lumabas na sakit sa different parts of your legs. Ayan. Yes. Yung ride namin, we covered 210 kilometers plus depending kung saan kami nakatira. Halimbawa, in my case, naputol yung Strava ko pero medyo magkapit-bahay lang kami ni Jilson. Jilson, mga ilang kilometers tayo nung Laguna Loop? 215? 215 kilometers kami. So, ganun kahaba yung distance na kinover namin in one day. In ilang oras ba tayo nagbike? Mga 10 hours. 10 hours of biking. 10 hours of biking. Moving time, 10 hours. Pero yung all throughout lahat, mga 20 hours? 19 hours. 19 hours kami sa labas ng bahay. Intense yun. Ikaw, Jilson, kamusta yung experience mo the day after Laguna Loop? Mali ko na kumain ako sa labas Nilagnat ako Nilagnat ka?
Oo. Okay. Hindi actually lagnat na feeling, pero hindi ako nilagnat. Like 36 yung temperature ko. Pero feel ko parang tinamaan ako ng vaccine. Ganun yung pakiramdam. And then the next Mm. morning, okay na ako. Ano sinabi mo? Nakakain ka? May kinain ako na spicy food eh. Tapos parang sumama yung tiyan ko. Basta anyway, hindi ko alam kung connected dun sa ride eh. Pero masakit yung katawan ko. Hanggang ngayon yung calves, hamstring. Basta parang may muscle sa hamstring na sobrang sakit eh. Hindi ko alam bakit sobrang sakit. As in, Yeah. nahihirapan akong iangat yung paa ko. Hanggang ngayon. Mhm. Ako naman, yung experience ko ay medyo masakit din yung katawan ko. To be fair, sabi ni VJ, medyo malaki daw yung bike na ginamit ko for myself. I did not use my own bike eh. I used a bike na pinahiram lang sa akin. And okay naman ako, okay naman ako. Pero yun nga, medyo masakit yung katawan ko and at the same time, masaya naman ako. Recalling what happened during the Laguna Loop, parang ang daming nangyari all throughout the day. Simula pa lang umpisa, pag alis namin dito sa Makati, pagpadyak sa Pasig, papuntang Rizal, tapos yung traffic sa Laguna, crazy cars and vehicles sa Laguna. Tapos nung makita mo na, uy, nasa Metro Manila na, yung happiness na parang malapit na tayong umuwi. Tapos ang haba pala nung Lower Bikutan area na yon. Parang ang saya lang balikan. I'm pretty sure mas masaya talagang balikan kung ano yung nangyari nung Laguna Loop. Kayo, how's your Laguna Loop experience this time? Si Nemo at si Justin, nagawa na nila yan last year. Well, si Nemo hindi niya natapos. Si ano naman, si Jilson, first time niya. Last year, I would say medyo medyo nung ginawa ko siya, it was December. So yung traffic hindi ganun ka wild. Kasi nagbabakasyon yung mga tao, medyo chillax lang sila. It was between Christmas and New Year nung ginawa ko siya. So ngayon, crazy, daming sasakyan. Pero kayo, how's your Laguna Loop experience? Jilson muna, first timer. Ah, I can say na parang mas nahirapan ako this time. I don't know if lack of training or thicker tires. Kasi last time I did a 200 kilometer. Maraming ahon yun eh. As in, sobrang daming ahon. Saan Pero ka the ba? next Saan ka ba day, nun? ano yun eh, kay Biang Loop. Tapos kala ko balikan lang kami. Yun pala hindi. Pupunta pa pala pa kaming Tagaytay. Tapos, ayun. So, Grabe. Biang, Ternate, Tagaytay. Biang, Ternate, Tagaytay, Cavite, Manila. So, Batangas. Tapos, super yun. uphill. Oh, super uphill siya. Tapos may dala pa akong mabigat na camera nun sa Pero backpack ko. so for you, mas mahirap tong Laguna Loop. So far, yung Laguna na to, parang wala siya ganong ahon, tapos wala pa akong dalang camera. Tapos feel ko sobrang hirap niya. So, Mhm. as in sobrang hirap niya. Parang nung last stretch ng 50 km, nung Ah. nandun tayo sa innards ng ng Alabang, parang hindi ko alam kung kaya ko pa. Parang ganun. Sa sobrang frustrated ko sa traffic. As Ah. in, there's this one car na nakapark lang sa kalsada. Tapos nagba-bottleneck lahat ng tao. Ah, ah, Si ayun. Jilson, during our ride sa Laguna Loop, siya ang aming front runner. Lagi siyang nasa unahan, humahataw, nauuna, first placer. So baka naman hindi naman dahil napagod ka during the first Hindi, parts. pag mabilis kasi tayo, ako in my theory lang pag mabilis kasi tayo, may power na yung bike tuloy-tuloy na siya eh. So yung 35 na takbo or 30 or 29, hindi na siya ganun kahirap sipain kasi mabilis ka na eh. Yung Mm. start, stop, yun talaga na stress ako dun. Sobrang dahil best tayo nag-start, stop. Mm. As in yung mount, dismount sa bike, nakakapagod yun. Yeah. During the time na nandun kami sa Laguna, I think it was after Bay. Nasa area kami ng Los Baños. Mga 6 p.m. na yon. Naabutan kami ng rush hour. At grabe, pababa
lagi kaming humihinto. Unlike during the rest of the day na tuloy-tuloy lang yung padjak namin. From sa Rizal, sa mga first few towns ng Laguna, wala talaga. Sobrang dire-diretso lang yung padjak namin. Tapos yung feeling ko nakatulong din sa or naka-add pa sa stress natin, yung mga usok, yung ingay, and yung wala kang nakikitang maganda dahil pitch dark na. Hindi man pitch dark, pero madilim na yung kalsada. Wala ka nang makita kundi mga ilaw ng sasakyan na nagbe-build up ng traffic. Ikaw, Justin, kamusta ang experience mo bilang second timer? Parang para sa akin yung loop na to, mas madali siya compared dun sa una naming attempt. Kasi yung unang attempt, I think masyadong malaki yung group namin. Tapos Ilan ba kayo nun? siguro nasa 8. 8 kami na na tao dun sa group. Tapos Mm. ang daming mechanical problems throughout the ride. Parang nasa may Tanay pa lang kami. May malalang 1 hour na flat na. Tapos later on, ayun, parang feel ko lang nung previous na Laguna Loop, masyado kaming naubos. Kaya especially although walang traffic doon nung time na yun, kasi late 2021 yun, yung oras lang na take na nasa labas kami, I think yun yung nag-take ng toll. Ngayon naman, Mm. dito sa second na Laguna Loop, ang feel ko nag-ubos ng energy natin is yung traffic talaga pagdating sa Banos. Mm. Kasi nung 2 years ago, nung ginawa yung first Laguna Loop, um, mas relaxed kasi almost walang kotse nun. Umuulan naman ng maayos. I mean, saktong ulan lang, di ba, Nemo? Tapos, uh, around 11 to 2 a.m. kami nasa may Laguna eh. Kaya 2 talagang ano lang, a.m. Wild, ang wild, lala, wild. ang lala pakinggan. Pero, oo, yun. Middle of the night, nagbabike kami dun from Las Bañas to Metro Manila. Mm. Wow, intense. Yun. Just to give context to our listeners, yung first Laguna Loop ni Justin, kasama niya si Nemo, and it happened 2021 and almost 24 hours sila or 24 hours nga kayo, di ba? Na Sakto, nasa 24 hours. labas. Yes, 24 hours, 8 minutes. 24 Sakto. hours and 8 minutes. Oo. Sila silang nasa labas ng bahay. Grabe, sobrang haba. And this time, 5 kaming nagra-ride. Wala tayong mechanical problem, hindi tayo nasiraan. Unlike during your first Laguna Loop, ang dami yung na-flat. Tama ba? Nasiraan. May mga nasiraan Yes. pa. Yes, mga na-flat. Mostly puro flats. Kaya nagtagal siguro kasi inayos pa yung mga Mm. gulong. Tama. Unlike in our ride, yung mga hinto natin ay dahil masyadong mainit Mainit, maano, lahat. at kumain, kailangan natin kumain. So ganoon yung Mm. yung mga stops natin. Ikaw, Nemo, kamusta ang iyong Laguna Loop this time? Ah, Surprisingly, this is easier. Way easier than compared dun sa nangyari sa amin since sa Oo 24 nga hours. eh. Kasi I think a big factor is yung mga kasama ko, alam ko na kahit even if humataw tayo, at some point maghihintayan pa rin tayo. Laging may agreed stops eh. Like para alam mo yun, lagi tayo maghihintayan kahit maghahatawan tayo, which Ra- is good. ramdam ko Uh, yan bilang ako ang laging hinihintay. Tapos yung isa sa mga I would consider also lucky. Walang mechanical failures. Hmm. Walang nasiraan, walang na-flat. So, dire-diretso tayo lahat. Ang grabe talaga yung nakakapagod na part yung inabutan sa Los Baños. As in, first time ko makitang wala akong space na sisingitan para para makalampas dun sa mga kotse. Which is, I think, grabe yung anxiety na dinadala nun as a biker. Not gonna lie. Would you say Pero, mas malala yan sa Metro Manila traffic?
Kasi yung sa Manila, parang meron pa rin laging space na masisingitan. Ito parang May gutter. mismong pati yung jeep nakikita mong sumisingit na sa sidewalk. Parang ganun nakalalayo. yung traffic. So saan ako dadaan, 'di ba? Saan ka lulugar, Nemo? Ganon. Hindi ko na alam. Yan. Hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Yan. Yung So, first Laguna Loop mo, Nemo, hindi mo siya natapos, di ba? Naglalamove ka sa Cabuyao, Laguna. Tama ba? Oo. Pwede So, ba namin malaman kung bakit ka naglalamove during the time? kasi, ah, kasi 'di ba sobrang daming flat. So, umabot kasi sa point na I think naghintay kami ng 2 to 3 hours dun sa last flat kasi uh, ayaw mag-seal nung patch kit. So, Hmm. kailangan yung Eugene, si Bike Wrench, yung Ay, isang kasama bike mechanic na kasama bike ninyo. mechanic na lagyan na ng sealant para lang mag-seal yung tire niya. So, naghihintay kami sa ulan na sobrang dilim for about 2 to 3 hours and inantok na ako sa point na yun. So, Cabuyao to? Sa Cabuyao kayo nun? bago magkabuyaw, Los Baños. Hmm. So, at some point, inaantok na talaga ako sa saddle na minsan gumagewang-gewang na yung bike. Tapos magigising ako. And bawat stop namin, talagang tinutungga ko na yung nabibili kong kape pero wala na talagang effect at all. So, Wala na, hindi na. oo, Nag-give up na yung katawan mo. nag-give up na talaga yung katawan. So, ayun, every stop, tinatry ko mag-book ng Lalamove. Tapos, at some point yun, nakakuha nga sa Kabuyaw. Tapos, very funny kasi, yung nakuha namin na Lalamove, taga Muñoz lang. So, Muñoz. Ah, So, so ayun, pauwi na lang din pauwi siya. na talaga sila. So, as in, sobrang swerte for some random reason. Bigay Galing. talaga dito siguro yun. And congratulations, Nemo. This time you completed your Laguna Loop. Salamat. I mean, sobrang unexpected. And, Hindi lang completed Parang second placer ka pa kay Jilson Chu sa karera ng Laguna Loop na to. Parang naglalaban kayo ni VJ kung sino yung second placer mahumataw during that ride. Ang bilis mo in fairness sa'yo, Nemo. Galing. it adds to the motivation. Siyempre, hindi mo natapos the last time. Tapos, Hmm. ayun. Gusto May pinagdadaanan ka kaya kailangan mong malampasan ang Laguna uh, Loop na to kasi kailangan mag-come back from the failure nung unang Laguna Loop. and tsaka, just to, I guess, to personally, to prove na I am mentally tough. Ganun. Yes, gusto That's natin yan. Yan. Kasi all throughout, alam nyo, yung Laguna Loop, I was telling everybody, yung physical challenge niya, kakayanin niya ng mga tao eh. Parang kaya mong i-push yan eh. The most important thing is yung mental stability mo during the ride. Yung it's a mental challenge talaga. Yung 200-kilometer bike ride. Hindi siya biro. Sabi ko nga kala Justin, kung hahati-hatiin mo yung Laguna Loop, madali lang siya eh. Kasi puro flat lang talaga siya eh. Karamihan doon, puro flat lang. Konti lang yung uphill, hindi ka mapapagod. It's just mentally exhausting talaga. So, congrats at napatunayan nating lahat na kaya natin ang mental challenge na ito. What's the best and worst part of Laguna Loop? Justin, ikaw, yung this ride, ano yung best and worst? Best part. Funny enough, parehong, yung good and bad parts nangyari sa may Laguna. Meron Okay. part doon, for me yung best part, is yung part na sobrang lapad ng daan. To the point na, siguro abot ka 10 kilometers, kaya mo mag-no hands. Kasi sobrang ganda ng pavement dun sa may part na yun ng Laguna. Tapos lahat na nakikita mo, Sabay Laguna to. I think around Los Baños. Ayun, I really enjoyed that part kasi medyo chill siya. Pero in the back of my mind din, alam kong sobrang layo pa natin sa sa Metro Manila. But then parang at that point, at least pwede kong take in yung at least yung views at saka yung mas fresh air. Mm. Kasi ano yun parang section siya before entering yung mga Santa Rosa, yung mas Mm. magugulong section ng Laguna.
And then I feel like yung worst part was yung traffic. Hindi naman siya kasing lala. Feel ko lang in my opinion, hindi siya kasing lala ng traffic that you experience in, kunyari sabi natin, Service Road or some sections of Metro Manila. Pero yung fact na sobrang haba ng traffic, na isipin mo parang mula Los Baños hanggang Taguig traffic yung natin, with pinagdaanan. I feel like yung buong section ngayon just parang broke all of us. Especially when we reached dun sa may section ng, ano na, dulo na ng Patagig. So, yun. Ikaw, Jilson, what's the best and worst part of the ride for you? Yung best, I think, yung sa Halahala. I think. Kasi yung puno dun sa Halahala, para siyang mga antilya na mahaba eh. Pero ang problem lang dun sa Halahala, ginagawa yung buong road ng Manila Waters. Yeah, so may mga putol. May mga konting kotse, pero okay lang naman siya. Pero it could have been like faster. Yeah. 'Di ba? Yeah, it's a road bike haven eh. Yung area na yun dapat eh. Pero I yun think okay naman siya. Pero tas yung pinaka-worst talaga is yun nga, yung sinabi ni Justin na unending traffic. Na from, saan tayo nag-start mga ganun? Los Feeling ko nag-start Baños. tayo dun sa ano eh. Yun sa maputik na yung daan. Yung Yung umulan, tapos Arco. bigla na lang umaraw. Tapos yung putik malapot na. Start din. Yung maramdaman mo yung putik na magkakalibag ka sa ano, Yeah. Tuhod. sa likod ng tuhod mo. Ganon. Yeah. Alala ko yun kasi tinitingnan ng matanda yung likod ng tuhod ko habang bumibili ako ng burger sa Burger King. Nakakahiya. Tinignan niya talaga eh. Like, shit. Inisip niya, sino ba itong madungis na batang to pumunta sa Burger King? Diba? Ang dumi-dumi natin nung pagdating natin ng Burger King because of that, because of that putik. Tapos, basta yung from that place hanggang makarating tayo ng BGC was the worst part of the ride. As in, doon ako napagod talaga. As in, pagdating natin BGC, sabi ko, civilization. Civilization, yeah. Oo. Pero I think good call yung kay Justin na hindi tayo nag-service road eh. Oo. Feel ko pag nag-service road tayo, much worse yun. Much worse talaga yun. Kasi madilim dun eh. Anong area yung dinaanan natin, Justin? Yung parallel ng service road? MLQ, yung tawag. Manuel L. Quezon something. Street yata. MLQ, sa may MLQ. Pero grabe, sobrang haba na. Sobrang tagal natin sobrang nandun. tagal na parang ako, gusto ko nang umuwi. Ganun ba ito matatapos? Shit. Lahat ng mga bahay, mula from Muntinlupa hanggang Taguig, magkakamuka. Oo, totoo. Magkakamukha lang silang lahat. Tapos parang sobrang nakakabaliw. Tapos minsan may traffic pa kasi may mga nakapark na kotse lang. So nagiging, nagba-bottleneck yung kalsada. How about you, Nemo? What's the best and worst part of this Laguna Loop? I think yung best part was yung stretch ng pila. Kasi basta yung pagsanghan hanggang before Los Baños. Yung sobrang wide na mga kalsada. Sabihin yung malibag na daan. Parang after ata nun. Basta after nun. Yung may mga nagtitinda ng halaman. Yun. Yun. Yung kita mo yung makiling. Yun. Yun yung sobrang gandang, at least for me, sobrang gandang part. Hala-hala sana, pero ang daming ginagawang dun. Yeah. Road repairs eh. Yun yung part na parang talagang if gigil na gigil ka humataw, yun na yung talagang binilisan na namin nila Jilson. Tapos at the same time, nakakapagkwentuhan pa kami habang humahataw. So, kasi maluwag. Kasi sobrang luwag talaga nung part na yun. Worst part naman, it's really basta yung start na ng Los Baños hanggang Taguig na. Tapos, naubos na talaga ako dun sa may ML Quezon eh. Kasi, yung stop and go, tsaka yung pag-balance mo para hindi ka matumba dun sa bike mo.
Tsaka yung mga, ang bibilis rin kasi ng mga tricycle. I mean, hindi naman problema tricycle, pero alam mo, baka mahagip ka, tapos Yeah, kung ano yeah, pa yeah. sa'yo. Yun na din nakakaubos. Mm. So, sobrang saya ko na nung nakita ko na yung BGC marker. Mm. Good as home. Parang kumbaga. Civilization. Civilization. Ako naman, same ka ako kay Jilson. I think yung favorite part ko was the Halahala stretch. Kahit na may mga construction, kahit na maalikabok, ako wala lang, I live for the challenge. And at the same time, gusto ko na may konting treat. May mga moments dun sa Halahala na na walang road constructions, tapos puro farm sa gilid, then may mga puno. Sabi ko, wow, this is so nice, ang presko, wala na akong pakialam, babagalan ko na, magpapabebe cycling na ako dito. Gusto ko nang i-enjoy itong stretch na to kasi sobrang init. Grabe, sobrang init. Tapos, siguro worst part, well, aside from what you mentioned, dun sa traffic sa may Los Baños part, sa may after Calamba area, I think sobrang medyo yung init, yun yung nagpatagal din sa atin. Naalala ko, memorable sa akin yung nasa likuran ako, tapos bigla ako sumisigaw, Alpha Mart! Alpha Mart! Kasi parang, hindi ko na kaya. Sobrang init. Kailangan na nating mag-convenience store. Tapos, nagpahinga tayo siguro nagpahinga tayo mga 40 minutes, 30 minutes. Medyo matagal din tayo dun kasi sobrang init talaga. Yun yung isa sa mga pinakamahirap na part during the ride. Kasi if I would recall, from 4 a.m. to 10 a.m. or 9:30 a.m., naka 80 kilometers na tayo. Sobrang bilis natin dun sa first part. Kung hindi pa mainit, bumagal lang talaga tayo nung sobrang excruciating na yung sun. Okay, eto. For those who will dare, who would like to try Laguna Loop, ano sa tingin nyo yung kailangan nilang i-take note before embarking in this journey? Nemo, ikaw. Uh, hmm. Kasi first part is, parang you need to have time to mentally prepare for it. Mm-hmm. Parang kailangan mo talaga alamin na, or actually, weird. Pero kailangan mo tanggapin na 200 kilometers siya. Mm-hmm. Para yung katawan mo ready, yung mind mo ready. Like, parang treat it as a goal talaga to finish it. Another thing is, have the right tools. Like, don't ever, wag kang maglo-long ride na walang inner tube, walang patch Ouch. kit. Kasi it's coming from our experience ni Justin na talagang sinigurado talaga namin na may dala kami just in case may malalang sakon. Or ride with friends na meron. Joke lang. That's another thing actually, yung friend group mo. Be with people you trust na kahit anong mangyari sa ride nyo, alam mo, walang iwanan dun sa ride, and alam nyo na kaya nyong mabuhat yung Isa't isa. pace ng isa't isa. So I guess those three things for me. Ako naman, yung tip ko sa mga tao ay, well, aside from prepare yourselves mentally, ay magdala kayo ng pera. Magdala kayo ng money. Not just GCash, but physical money, cash. Kasi ako, for me, malaki yung tulong na nagsastop tayo sa mga convenience stores to replenish our energy, na pumunta tayo sa mga kainan to replenish our energy na kailangan natin kumain, kailangan natin i-treat yung sarili natin ng sugar, kailangan natin i-treat yung sarili natin ng tubig, mag-hydrate tayo. Kasi kung kulang yung resources mo during that time, wala mas mahihirapan kang tapusin yung ride. Parang mahirap na siya yung ride na yun eh. So in the middle of it, treat yourselves. Mag-energize kayo as much as possible kung kaya nyo. Kasi you can only bring little things, or parang konti lang yung kaya mong madala sa pamimisikleta mo. Ayaw mo naman magkaroon ng heavy load for a 200-kilometer bike ride na tatapusin mo lang for one day. So, yun yung isa sa mga practical things na I suggest. And at the same time, make sure that you have a well-maintained bicycle.
na yung bike mo maayos para hindi sumakit yung katawan mo, something that fits you well, okay yung gearing, maayos ka, and yeah, maayos yung bike mo kasi mahirap at magtatagal kayo lalo kung nasiraan ka in the middle of the ride. Justin, ikaw? Kung ako, siguro mag-prepare pero wag mag-over-prepare. Kasi yung una naming Laguna Loop ni Nemo, ang dami naming dinala na kung ano-anong bagay na akala namin makakatulong dun sa ride. So example, nagdala kami ng baon, tas yung mga bote, tatlo-tatlo. Pero in reality, ang dami mo namang madadaanan na bibilan ng kunyari, Yeah. Pocari, ganun. Kaya Mm. feel ko, malaking part din kaya kami nahirapan ni Nemo nung unang Laguna Loop. Kasi ang dami naming dala na hindi kailangan. Yeah. Tapos, ayun. Ano yun? May dalang electric pump si Nemo, ganun. Parang malaking factor siya sa mental load mo din na ang dami mong dala, tapos ang dami mong anxiety na karga Nagdala ba din. kayo ng laptop? Nagdala ba kayo ng... Hindi naman? Onti na lang may Kon- laptop eh. Ganun nakadala eh. Konti na lang. Tapos ano tawag dito? Pag feel ko din, para sa ito personal preference ko lang to. Pero pag maglo-long ride, ayokong nire-research masyado yung dadaanan ko. Kasi Okay. sa utak ko, parang mas comfortable ako sa fact na parang ignorance is bliss. Wala akong alam sa dadaanan ko, pero pag nandun na, like wala ka ng choice. So parang it's extra motivation for you to finish the ride. Kasi Mhm. alam mong kaya mo naman yun, even though, yun nga, kulang ka sa research, ganun. Feel ko Yeah. mas enjoy ko din yung rides na ganun compared sa overly prepared na rides. Mhm. Ayun lang. Ayan. How about you, Jailson? Kung meron mang magde-dare, wag na kayong mag-Laguna Loop. Yun lang. Never Ah, again. Gilid. never again. Siguro, pag maglalaguna loop kayo, dapat isipin nyo muna kung kaya nyo i-endure yung magbabike kayo buong araw or hanggang the next day na. Like, dati kasi may joke kasi kami dati na yung meet-up ride 4 a.m. tapos sabi niya, uwi tayo sa susunod na araw na. O umuwi ka nga ako sa susunod na araw na. Nangyari na sa akin, umuwi ako. Kinabukasan na ako umuwi. O, 12 na ako nakauwi. Naku, yan yung nangyari sa akin nung una kong Laguna Loop. Kailangan isipin mo na gagawin mo siya. Tapos, I think, kailangan mag-bike-bike ka, kahit araw-araw na commute lang, everyday, para lang ma-feel mo yung ikot ng pedal. Kasi gagawin mo yun buong araw eh. Hmm. Tapos, Or tumakbo ka. um, yeah, running. Running helps a lot. Sometimes I run. Running helps a lot ha. Sinasabi ko yun sa inyo. As in, bibilis kayo mag-bike kapag tumatakbo kayo. Ay nako. Pero yun yung kailangan ano, mental preparedness siguro. Kasi yung physical, kaya mo siyang i-train eh. Kaya mo siyang ano eh. Pero yung mental, medyo mahirap siya. Pag nandun ka na, Hmm. tapos kala mo kaya mo, pag nandun ka na, parang sabi mo, lalawag na lang. Mahirap. Yeah, and to be fair, hindi ka naman maglalaguna loop nang hindi ka physically equipped, 'di ba? Hindi pag beginner ka usually hindi mo maiisipan na okay, Laguna Loop na ako, ganyan. Yeah, So, pero dapat naka 100 ka na. At least yung 100 sa'yo, parang, such a good ride. Dapat ganun na. yes. Yung level of cycling and fitness mo. Dahil kunyari, yaya ka ng friends mo 100. Like once a week, 100. Dati once a week, 100 eh. So, parang ako ngayon, siguro ako once a month ngayon, 100. Okay lang, 100. Pero pag wala ka pa sa ganun, I don't think I can recommend doing Laguna Loop. Yeah, mahirap talaga siya. Hindi siya easy Yeah, yeah. ride, 'di ba? Hindi talaga Hindi siya siya easy easy ride. ride. Especially yung traffic. Hindi Yeah, siya hindi siya okay talaga. hindi siya Ako okay. I'd rather nung time na yun, parang gusto ko nang sumakay ng car tapos magpahinga na lang sa car eh. Ganun. Kasi ayoko na i-injure to. Kung padjak yan all the way, tuloy-tuloy, sige. Pero pag yung traffic, ganun, Yeah. pass. Yeah, you've been warned, guys. Hindi siya easy route. Hindi talaga easy route yung Laguna Loop. But
it's something that you can do to challenge yourselves, and it's a bucket list. Alam mo yun, yung ibang tao nilalagay siya sa bucket list nila sa kanilang cycling journey. Sayang nga wala si VJ dito sa usapan natin eh. Si VJ Dominguez, isa siya sa mga siklista na nakasama namin dun sa recent Laguna Loop. Nagkaroon siya ng work ganap sa recording na to ng podcast. Pero shoutout sa'yo, VJ. Miss ka na namin. Ikaw yung pinakamalakas. Yes, DJ masyado ako mabilis. Hindi pa yun 100%, di ba? Hindi ba 100%? Alam mo ba? Nag-Clark Alam mo ba, humahataw ako Nasa likod ko siya. Nagko-coast siya. DJ. Inuuna ko ba yung Nagko-coast sa energy? likod ko habang humahataw ako. Ganun siya kalakas. Wow, Yung takbo ko power. ng 35, 38. Tapos, nasa likod ko siya, nagko-coach ko, narinig ko siya. Sabi ko, fuck, ang bilis niya. Parang gusto niya nasa harap lang ako. Parang sisave niya talaga yung energy niya para sa gravel ride kinabukasan. Wais. Wise. Grabe talaga. Malakas si VJ. Yeah. Shout out sa'yo, VJ. Miss ka na namin. Ride tayo soon. At magkwentuhan tayo sa mga kaganapan sa ating Laguna Loop. And to your Gravelton track read. Alam nyo, ang takeaway ko talaga dito ay hindi madali ang Laguna Loop. You'll need to prepare yourself in terms of endurance and your bicycle. Pero yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, kailangan mentally prepared ka. Kasi kakayanin naman yung physical struggles talaga eh. And there's always contingency if magkaroon kayo ng mechanical issues. Pero, ang nagpapahirap talaga is yung mentality and yung outlook mo pagdating sa difficulties of the situation. Parang sa life lang. Yes, may ganon. To our listeners na nakapag-Laguna Loop na, same din ba yung experience ninyo? Share it with us and share it with your friends. Tag nyo kami sa social media. And sa mga nagbabalak dyan, sana may natutunan kayo sa mga kwentuhan namin ni Nemo, ni Justin, tsaka ni Jelson. At maka-decide kayo kung tutuloy ba kayo sa Laguna Loop or hindi. Pero for me, it's really, really interesting to try it out. Nemo, Justin, Jelson, thank you very much for joining me dito sa episode na to ng Laguna Loop. I'm very glad that we did this and we recalled our shared pains and fun moments dun sa mahirap na Laguna Loop ride. Never again. Never again. Maraming salamat. Maraming salamat. Tama na. Yes. December, let's go. Joke lang. Ito pa, holiday naman. Holiday tas reverse. Holiday tas reverse natin gawin. Malay nyo, di ba? Laguna Loop Podcast Episode 2. Again, Nemo, Justin, Jason, maraming salamat. And to our listeners, maraming salamat for joining us dito sa episode na to. At magkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode ng Tambike Session.